bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mainit na pagbati po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kagalakan po namin ang muli po kayong makasama dito sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating po talakayan, muli na naman po natin makakasama si Pastor Jose Orbe Jr. Maraming salamat, Pastor Ben, at tayo po'y nagbabalik upang ipagpatuloy ang ating talakayan sa paksa po ng pagiging alagad. Ang ating pag-aaral sa ating ikapitong leksyon ay may kinalaman sa si Jesus at ang mga itinakwil ng lipunan. Sa pamamagitan po ng pag-aaral nito ay makikita po natin kung paano ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay ng mga pagpapahalaga, pagrespeto sa mga kaibigan po natin na sabihin po natin na hindi naging maganda ang kanilang kapalaran o sila yung mga tinatawag na itinakwil ng lipunan. Gayun din, makita rin po natin ang panyaya ng ating Panginoon Jesus na tayo tumulad sa Kanya kung paano niyang pinakitunguhan ang mga taong ito ay inaanyayahan niya tayo gawin natin ang Kanya magandang halimbawa. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna pong muli ay dadako sa ating pananalangin. Tayo po yumuko at tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na lumalapit sa bawat isa na itinuturing ng sanlibutan ng mga itinakwil, ang iyong kahabagan ay sapat upang hanguin kami sa lusak ng kasalanan at na mapait na kahapon ng aming mga buhay. Isinasauli mo ang aming kasiglahan, binibigyan mo kami ng pag-asa. O Diyos, akayin mo kaming muli upang sa ganito ring paraan ay maibahagi namin ang pag-akay ng mga taong inaakala ng aming lipunan na itinakwil. Panginoong Diyos, ituro mo sa amin ang mga pamamaraan upang maging paraan kami ng kanilang pagbabalik sa inyo. Salamat, O Diyos, na ika'y nangako na kami iyong sasapatan sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor, napakaganda ng ating paksa, pero napakalaking hamon din ito sa atin. Ang panukala ng Panginoon, tayong lahat ay gagawa ng mga alagad. Ito'y kanyang atas na binigay sa atin. At sa atas na ito ay wala tayong pipiliin. At maging yung mga tinatawag na mga itinakwil ng lipunan ay atin din kailangan paroonan. At sila rin ay tinitingnan ng Panginoon na mayroong pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, sino ba itong mga tinatawag na mga itinakwil ng lipunan o yung sa English ay social outcast? Alam mo, Pastor, ang paksang ito ng pagtalakay natin sa mga itinakwil ng lipunan ay hindi lamang maselan, kundi dapat makita natin ito na pangunahing bagay na dapat nating ipaglingkod sa mga taong ito. Kasi kakaiba dun sa mga tinalakay natin, hindi dali-dali itong nalaman no? Ito ay maaring mayaman, ito'y maaring mahirap, no? Pero hindi nangangahulugan na sila'y nakapag-aral ay hindi sila mapapabilang sa ganitong mga itinakwil ng lipunan. Isa-isahin natin, Pastor, merong 4 na pangunahing tinaguri ang mga itinakwil ng ating lipunan o itinatakwil ng ating lipunan. Yung una dito, Pastor, ay yung mga tinatawag na mga moral outcast. No? Ito yung mga tao na nakagagawa ng mga kasalanan at kahindik-hindik na mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa moralidad ng lipunan. Halimbawa, yung nakapatay o Ayan, yung nakapag-rape o... Yan sabihin natin, maaring ngay mayaman, maaring ngay mahirap, maaring ngay nakapag-aral o hindi. Kaya itong mga tinakwil na ito, Pastor, talagang makikita mo, walang pinipiling katatayuan sa buhay. Kaya maselan Hindi mo po pwedeng ipagpalagay na yung naganap sa mahirap, yun din ang magaganap sa mayaman. Sa nag-aral o hindi nakapag-aral, sa matanda o bata. Kaya mahalaga pong matukoy natin. Kasama dito sa mga moral outcast, yung mga
yung mga nagbibigay ng kaaliwan na may kapalit na bayad, no? Kaaliwang sexual, no? Kasama yan dyan. Kahit saan kayatang pumuntang bayan ngayon o bansa sa buong mundo, naroon itong mga ganitong uri ng tinatawag na itinakwil ng pamayanan. Sa Biblia, ang tawag dyan ay patutot. Totoo yun. Kasama rin dito, Pastor, yung mga drug traffickers, so yung mga nasintensyahan na gumawa ng mga bagay na labag sa karapatan at masayang pamumuhay at maayos na pamumuhay ng mga tao. Ang ikalawa, Pastor, ay yun namang mga tinatawag na behavioral outcasts. No? Dito sa mga behavioral outcasts, napapabilang yung mga taong may kakaibang pananaw sa buhay. No? Kadalasan, makikita mo itong mga taong ito, ayaw makibilang sa marami. Ayaw ng mga sosyalan, ayaw ng pakikitungo sa kapwa, makikita mo sila nasa isang tabi. Kasama dito yung mga tinatawag na nerds, no? Yung mga geeks. Kasama yung mga weird. Ayan, mga weird, no? Hindi mo maipinta kung ano ang talagang gagawin nila sa buhay nila o anong gusto nilang iambag sa lipunan, at makikita mo parang mga ermitanyo ay humihiwalay sila sa mga nakakarami. Ayaw nila ng mga party, yan, ayaw nila yan, no? Kaya makikita mo, itinuturing sila na itinakwil ng lipunan o ng pamayanan. Siguro yung salitang itinakwil ay sa ibang kahulugan siguro rin ito ay yung ba parang minamaliit sila o hindi sila pinapahalagahan. Totoo yun, Pastor. O sabi natin na parang siguro nga mas maganda yung salin na yan. Kung ano ba yung parang hindi sila pinapahalagahan, hindi pinapansin o sila minamaliit. At kasama dyan, no, meron tayong binanggit natin kanina, mga moral outcasts, no? Pangalawa, yung mga behavioral outcasts, at pangatlo, yung mga social outcasts, no? Ito yung mga tao na wala silang estado sa lipunan at madalas nga, katulad ng sabi mo, minamaliit dahil marahil sila'y nanggaling sa mga magulang na mga alipin. Ito'y litaw na litaw sa mga lugar o bansa na merong caste system na tinatawag. Ano? Yan ay tinuturing ng mga social outcasts. Kaya pagka ikaw ay nakikihalubilo sa hindi mo kauri, ano, maaring sa edukasyon o sa kayamanan, tinatawag kang social climber. No? Kasama yan sila. Yan. At ang panghuli, Pastor, yung mga tinatawag natin ng mga physically challenged o physically impaired na mga outcast. Yan. Isa yan sa mga talagang nakalulungkot ang kalagayan. Totoo yan. Yung sabi natin na yung mga pipi, kasama yan. Basta may yung kapansanan. May kapansanan. Physically, talagang parabagang nagiging hamak sila sa paningin ng iba. Totoo yun. O hindi pinag-uukulan ng pansin. No. Alam mo, Pastor, may isang pagkakataon na habang kami maraming nagkatipon, ano, may isang lalaking nakaupo, magandang pangangatawan, makisig, ano? Pero nung siya'y bumaba sa upuan, wala ang kanyang mga paa na magkabila. Hanggang tuhod lamang ang kanyang paa. At halos igapang niya sa sahig upang makapunta siya sa isang lugar. No? Kitang-kita mo yung mga mata ng nakapaligid na parang kakaiba ang pananaw. Kadalasan ito ay nakikintal sa isipan natin. Yung ganitong mga taong may kapansanan, kadalasan ay itinuturing natin na kakaiba at hindi dapat kahalubilo ng marami. Okay, sa ganitong mga eksena o sa ganitong kalagayan, paano natin nakita mula sa banal na kasulatan ang pakikitungo ng ating Panginoong Hesus sa kanila na mga tinatawag na mga itinakwil ang lipunan? Siguro, Pastor, batay sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito, maliwanag na ang Panginoon ay dumating sa lupa hindi lamang iligtas ang makasalanan, kundi bigyan niya ng bagong pananaw, bagong buhay, bagong pag-asa ang mga taong itinuturing na walang kwenta o itinuturing na itinakwil, katulad nga ng sinabi mo. Pakinggan mo, Pastor, ang isang salaysay dito sa Isaias, no? Kapitulo 56. Magandang makita po natin at mabasa natin ito. Sisimulan ko po sa talatang 7 hanggang sa talatang 8. Sabi po dito ay, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan.
ang Panginoong Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel ay nagsasabi, magpipisan pa ako ng mga iba sa Kanya bukod sa Kanyang sarili na nangagpisan. Makikita mo, pipisanin ng Panginoon yung mga itinuring na itinapon, no, ng pamayanan o ng lipunan. At ito ang makikita mong ginanap ng Panginoon sa maraming pagkakataon sa Kanyang ministeryo dito sa lupa. Kaya hangad ng Panginoon na bigyan sila ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pananaw sa kabila na maaring manatili ang ganitong mga kalagayan. Napakaganda ng ating pag-aaral dahil sa paksa ng pagdidisipulo ay hindi tayo namimili. Totoo yun. Bagkos ay atin ngang kagaya ng kalooban ng Diyos, maging mga itinakwil o hindi pinapahalaga ng lipunan, ay pinag-aatasan tayo na sila rin ay ating abutin. Dahil tinitingnan ng Panginoon, sila rin ay mga may pag-asa sa buhay na wala hanggan. Totoo yun, Pastor. Para rin po siguro sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay, merong ilang mga halimbawa na itinala ang banal na kasulatan na napapabilang dito po sa pangunahing apat na ating tinukoy na kung ituring ay mga outcast. Ano? Kasama dito yung katulad na lamang ng babaeng Samaritana, di ba? Ito ay mga itinuring na kabilang sa mga social, no? Gayon din sa moral at behavioral, no? Pero binigyan siya ng bagong pag-asa ng ating Panginoon. Isama mo na dyan, Pastor, yung isang babae na nahuli sa akto ng pangangalo niya. Na yan ay nakatala sa aklat ng Juan, Kapitulo 8. So, sa ganito mga pagkakataon ay paano sila pinakitunguhan ng ating Panginoong Hesus? Alam mo, Pastor, maraming naging kapamaraanan ng Panginoon sa bawat isa sa mga outcast na ito na tinatawag. Ano? Pero pangkaraniwan na ginamit niyang pamamaraan para madali nating maalala, no, ay inilagay sa mga katagang nagpapasimula sa letrang S, L, R. No? S, L, R. Ang unang ginanap ng Panginoon yung S. Dito, ipinakita ng Panginoon na para maakay niya ang mga taong ito sa panibagong buhay at pag-asa, kinakailangan madala niya sila sa isang spiritually motivated na pag-asa. Ibig sabihin, pwede sanang sabihan niya, ay, may pag-asa ka dyan. Ay, lumundag ka doon sa tubig na gumagawa ng himala. O di kaya ay kumain ka ng dahon ng bayabas, no? O kaya ay pumunta ka doon sa lalaking nagpapagaling doon sa may bundok. Pwede sanang sinabi ng Panginoon, ano, ng mga ganitong kagalingan, pero hindi Inuna ng Panginoon na ihanay sila sa ating Diyos at maging kalooban ng Panginoon ang kanilang kagalingan sa bagay na espiritual. Kaya mahalaga, Pastor, ito. Maaari tayong makapaglapat ng kagalingan o di kaya akayin natin sila sa yung mga character motivated na mga aklat ngayon. Sasabihin sa iyo para ikaw ay maging sanay na magsalita, no, at hindi mo isipin yung mga grammar ng mga pagkakamali, ito ang aklat na basahin mo. Nakakalimutan natin kung anuman ang kapansanan o anuman ang kalagayan ng tao sa nakalipas niyang buhay, kinakailangan maihanay muna siya sa Panginoon. Kaya dapat spiritually motivated siya. Sa Diyos nakasalig. Ikalawa, Pastor, yung letter L. No? Ang sabi doon kinakailangan magbunga itong spiritual motivation na to ng lifestyle change. Kasi kung walang magiging pagbabago, matatapos na doon. Mahahadlangan ang lalo niyang paglago. Kaya dapat akayin pa rin. Kaya hindi po pwede na itong mga outcast na ito ay minsanan mo lang makikita. Minsanan mo lang nagagamutin o minsanan mo lang naakayin. Hindi. Maglalaan ka sa kanila ng panahon. Bakit? Sapagkat yung lifestyle change ay hindi lamang isang linggo na magaganap. No? Kinakailangan may araw-araw silang exposure kung saan inaakay mo sila sa mabuting kalagayan. At ang huli, Pastor, no, hindi lamang magkaroon ng spiritual motivation o di kaya yung lifestyle change, kundi ang sabi doon kinakailangan din, Pastor, yung tinatawag na letter R or recognition. No? Kasi pagkatapos na ito'y makilala nitong mga tinuturing na itinakwil, no, or outcast, kinakailangan makita nila na ang nagbigay sa kanila ng pag-asa ng bagong buhay ay ang ating Panginoong Diyos.
Otherwise, ang mangyayari naman sa kanila, aasa na naman sila doon sa inaakala nilang nagpagaling o nagbigay ng pag-asa sa kanila. Pagka nawala na naman ito mga to, babalik na naman sila sa dating buhay. Pero kay Kristo, pagka si Kristo ang kanilang kaibigan at na-recognize nila ito, nakilala nila ng tunay si Kristo, magkakaroon ng patuloy na pagbabago sa kanilang buhay. Kaya kita mo, Pastor, doon sa mga pinagaling ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang mga inakay, parating natatanong sila sino bang nagpagaling sa iyo? Di ba? Parati silang natatanong at kinakailangan may mga pagkakataon na ito'y ibubunyag nila at meron namang mga pagkakataon na hindi na nararapat. So dapat tayo'y umaakay din na itong mga taong ito ay magkaroon ng pagkakilala sa Diyos na nagpapagaling sa kanila. SLR, spiritual motivation, lifestyle change, pagkatapos recognition of Christ. So, ibig sabihin ganito ginawa ng ating Panginoong Hesus, na pinukaw niya pati ang pag-asa ng tao, na sila'y merong na sila'y pwedeng maibalik ang relasyon sa Panginoon. Tama yun, Pastor. At dahil doon, ay naakay sila sa panibagong buhay. Totoo. At saka, Pastor, sa ating mga taga-subaybay, alalahanin po natin na itong mga tinatawag na outcast, social, behavioral, physically challenged, lahat ng mga outcast na ito ay sensitibo ang damdamin. Talagang balat sibuyas yan. Kahit na hindi sila pinatutungkulan, may mga pagkakataon na ang kanilang isipan ay para bang sila ang tinutukoy. Kaya magiging maingat. Kaya ang ating Panginoong Hesus gumamit talaga ng iba't ibang paraan na kunin ang kanilang atensyon at akayin sila doon sa spiritual motivation. Iba doon sa babae sa balon, iba rin doon sa babaeng nagkasala, di ba? At iba't iba sa iba't ibang mga pagkakataon. So, iba't ibang kalagayan ay iba't ibang approach din ang ginagamit natin Panginoon. Pero ang prinsipyo makita natin, sila itinuturo ng Panginoon pabalik sa relasyon sa ating Diyos. Amen. So, Pastor, meron pa sa ating pag-aaral ngayon dito sa Aklat ng Marcos Kapitulo 5. Dito makita naman natin yung kasaysayan na binanggit mo ito kanina, yung isang lalaki na nakatira doon sa sementeryo, na siya po ay nalihan ng masamang espiritu. Hindi lang isang masamang espiritu, kundi ang tawag dito ay isang pulutong ng mga masasamang espiritu ang lumukob sa kanya at siya ang lalaki ito pinalaya ng ating Panginoon sa ganong kalagayan. Now, ano yung tinuturo sa atin ng kwentong ito na may kinalaman sa paraan ng ating pakikitungo sa mga tao na nasa pinakamababang antas ng lipunan? Kagaya halimbawa nitong na devil possessed. Sa ating panahon siguro ngayon ay nakatira siya sa sementeryo, siguro sabihin natin na yung mga homeless. Paano sila pinakitunguhan ng ating Panginoon? Alam mo, Pastor, ang talagang nakita natin na kagandaan sa ating Panginoong Hesus, pinagpahalagahan niya itong mga taong ito. Kung sa atin pa ngayon, walang magaganap na pag-akay sa mga taong ito kung hindi talaga natin sila pagpapahalagahan. At isipin mo malaki ang ibinuwis ng ating Panginoong Hesus upang isauli ang mga taong ito. Kasi pagka nakitungo ka sa mga taong ito, bibilangin ka rin katulad nila Di ba? Kung ikay nakitungo sa baliw, marami yan sa lansangan, nakikita natin. Mga nagpapaipaikot ng buhok, tapos titingalang gayon, kung ano-ano. Isipin mo, pag yung pinakitunguhan mo, bibilangin ka rin ganon. Iba, sasabihin ng mga tao sa paligid mo, bakit mo kinakausap yan? Maintindihan ka ba na yan? Hindi. Pero ang Panginoon, nagpahalaga siya. Talagang makikita mo na meron siyang sincerity na ang mga taong ito ay kabilang sa mga pwedeng akayin niya sa pagiging alagad. At marahil hindi lamang niya basta tiningnan o pinahalagahan, kundi kanyang tiningnan kung paano sila'y mapalaya sa kanilang kaababang kalagayan at maakay patungo sa mas magandang kalagayan. Po, Pastor. Alam mo, hindi ko alam, wala tayong sapat na kaalaman, yung tinuturing nating specialization kung papaano nga ba dapat pakitungan itong mga taong ito. Pero isang bagay ang alam natin, sila'y mahal din ng Panginoon. Minsan ngayon naitatanong ko, Pastor, pag nakakita ako ng mga ganito, paano kayang tulong ang gagawin dyan? Kung ibabalik ba sila sa lugar na kung saan sila i-rehabilitate or anong pwede natin gawin bilang mga tao? Ito'y palaisipan sa akin Pero dumadating din sa aking pag-iisip, itong mga taong ito ay marahil, ano ba ito? May kaligtasan ba ito
Sa pagdating ng ating Panginoon, mayroon kayang puso ang Panginoon sa mga bagay na ito? Rhetorical yung question, Pastor. Pero alam natin na pinagpapahalagahan ng Panginoon ang mga ganitong tao. Yeah, ito nga siyang nakita natin sa ating Panginoong Sus. Basta nakita niya ang tao, regardless kung anong kanyang kalagayan, siya man ay may pinag-aralan o wala, siya man ay may kapansanan o wala, o kagaya ng ating na pag-aaralan ngayon na inalihan ng demonyo o sabi natin nasiraan ng ulo, pero ang tingin ng Panginoong Hesus sa kanila, tao pa rin yan, na sila ay hangad niyang mailigtas at maialis sa kahabag-habag na kalagayan. So nandoon ngayon yung kanyang pagtrato ng pagbibigay ng pagmamahal, pagtitiwala, at marahil ito napakagandang gawin nating halimbawa na sa ating kapaligiran ay may makikita tayong mga ganito, mga tinatawag na itinakwil ng lipunan. Sana hindi natin sila basta baliwalain lamang, kundi kagaya ng ating Panginoon Sus, isipin natin kung paano tayong makakatugon na sa anumang kaparaanan ay makatulong tayo sa kanila. Na magkaroon tayo ng mata na kagaya na sa ating Panginoon Sus, na sila'y mapadamahan natin ng pagmamahal o ng pagmamalasakit, alang-alang na sila'y mga nilalang din ng ating Panginoon. Hindi ko alam sa karanasan mo, Pastor, pero itong leksyon natin ngayon, nagbukas sa aking kaisipan na ano nga bang ginagawa ko para sa mga taong ito? Kasi sa totoo lang, wala akong karanasan na ako'y nakaakay ng ganitong kalagayan eh. No? Pwede tayong makaakay ng mga pipi, nagkakaroon tayo ng ministeryo sa mga bulag, ano? Pero paano itong mga talagang yung bang nawala ng bait, no? Hindi ko alam eh. Talagang doon mo makikita na pakikinggan mo ang gabay ng Panginoong Hesus, no? Kung paano ka dadalhin ang banal na espiritu upang maging makabuluhan pa ang mga buhay ng mga taong ito. Kinakailangan dito ng specialized ministry eh. Hindi ito biro. Pero ang importante, pinagpapahalagan sila ng Panginoon. Nabanggit mo na rin lang yan. Sa ganitong mga pagkakataon talaga, ay magkaroon tayo ng pananalangin talaga. Sabihin natin na, Panginoon, paano ba ako makakatulong? Ano bang pwede ko magawa? Maaring wala tayong karanasan kung paano tumulong sa kanila. Pero maaring mayroon tayong kakilala. Ang bottom line kasi dyan ay nandoon na yung ating concern. Nandoon na yung ating hangarin na paano tayo sa munting kaparaanan ay mapadamahan sila ng pagmamalasakit at sa kanilang kalagayan ay maunawaan din nila o madama din nila na sila'y pinapahalagahan, pinagkakatiwalaan at may pag-asa sa ating Panginoon. Amen. Amen. So dito pa sa ating pag-aral, Pastor, sa aklat ng Juan man, nabanggit mo rin kanina, no? Sa aklat ng Juan kapitulo 4 ay narito naman yung kwento ng tungkol sa babaeng Samaritana o yung babaeng naroon sa balon. Now, paano sumaksi ang Panginoon Hesus sa babaeng ito sa kabila na sabi nating magkaibang kanilang kultura? Meron silang mga kakaibang kultura na sabi natin bawal makipag-usap ang lalaki sa babae. Lalo tigit bawal na makipag-usap ang isang Hudyo sa isang Samaritana. So, may mga problemang humahadlang. Pero paano ito hinarap ng ating Panginoon? Pastor, kitang-kita, walang pasubali, no? Tinawid ng Panginoon ang mga pagkakaiba-ibang ito na nadadama nila at nararanasan nila nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesus. Alam mo, nakikita ko dito, Pastor, meron kaya tayo sa ating kapanahunan ngayon na tibay at lakas ng loob na tawirin din ang mga ganitong yung mga pagkakabahabahagi sa ating kalagitnaan upang magkaroon ng pagsasauli ang isang taong inaakala natin ay iniibig ng Panginoon at nais ng Panginoon na magkaroon ng pag-asa. Kasi kadalasan, pagka nakikita natin na compromise tayo, wala na eh. Katulad na lang sa ating Panginoong Hesus na yon. Sa pakikipag-usap sa ganong babae, pwede na siyang ituring. No? Kung hindi man kabilang ng babae, ay isang lalaki na walang pinag-aralan din at wala ring pagpapahalaga sa kultura. At saka sa kanyang panahon, kung makita siya ng tao nakikipag-usap doon, para bagang bumababa ang kanyang pagkatao. Na siya ay para bagang wala na rin kwentang tao. Pero sa ugali ng ating Panginoon, pinakita niya na tinawid niya, yung binanggit mo nga, tinawid niya yung kulturang iba. Now, sa ating pinag-aaralan ngayon, ang tungkol sa mga itinakwil ng lipunan, nabanggit mo rin yung iba-ibang kategorya ng mga itinakwil na ito. Naroon din yung katanungan, paano natin tatawirin ang mga kategorya ngayon? Yung mga tinatawag natin social outcast, behavioral outcast. Paano natin ito tatawirin sa kaparaan ng maipapadama natin yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa kanila?
maganda nga, Pastor, na matukoy talaga natin ito, no? Kasi baka inaakala natin na ang lahat ng mga bagay na ito at ang ating pakikipagkapwa-tao sa mga ganito na itinuturing na itinakwil ng lipunan o kaya mga tinatawag na physically challenged, no? Gayon-gayon na lamang, no? Ulitin natin sa ating pong mga taga-subaybay yung binanggit ko kanina na SLR. Kinakailangan akayin natin sila pabalik sa Panginoon or spiritual motivation. At ikalawa po, akayin natin sila sa pagbabago ng kanilang buhay or lifestyle change. At yung panghuli po ay akayin din natin sila upang makilala ang Panginoon or recognition of God. Dagdag dito, Pastor, merong ilang mga bagay na hindi natin dapat gawin, no? Hindi dahil na ganito ang kanilang kalagayan ay malaya tayong makagagawa ng anumang maaring makasakit sa kanila o makapagpasira ng kanilang kalooban. Ibig sabihin maging sensitive tayo sa kanilang kalagayan. Tama yun, Pastor. Para mailatag natin ito, Pastor, titingnan natin ang batayan sa banal na kasulatan, no? Ang una nating talata ay masusumpungan sa 1 Korinto kapitulo 13, ang talata ay 4 at 5. Basahin mo, Pastor. Okay, ganito, Mika. Ang pag-ibig ay mapagpainuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Kaya kita mo, Pastor, ang batayan ng ating pakikitungo sa mga ganitong tao na itinuturing ng lipunan na itinakwil o inutil o may kapansanan, anuman, ay ang batayan ng pag-ibig. Hindi natin hahanapin ang ating mga sarili, kundi papaano natin maipagkakaloob ang pag-ibig na ito. Yan ay makikita sa ating pananalita, no, sa ating mga gawa. Lahat yan dapat nakabatay sa pag-ibig para sa mga taong ito. Ibig sabihin sa ganito mga karanasan ay ihanda na natin ating isipan na tayo may extra mile na gagawin. Totoo yan, Pastor, kasi nga palibhasa itinuring sila ng mga may kapansanan o di kaya ay mga walang halaga sa lipunan o inutil, minsan napagsasamantalahan natin sila. Maaring wala tayong pagpapahalaga sa kanila at tayo'y madaling mairita o di kaya naman naisip natin wala naman silang sariling pag-iisip. Kaya nagiging mahalay tayo, inaabuso natin sila. Ito ang mapanganib, Pastor. Sa isa pang talata, sundan natin dito sa Kawikaan, Kapitulo 13, ang talata naman ay 12. Ganito ang wika. Ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso. Ngunit pagka ang nasa ay dumarating, ay punong kahoy ng buhay. Kaya kita mo, Pastor, ang dapat sa atin na kumakalinga sa kanila, hindi natin pinapatay yung pag-asa. Kasi yun ang nagpapasakit ng puso nila at dakong huli, masisiraan sila ng loob. Diba? Kaya yung isang yung marahil ay nabuhay sa kasalanan ng nagbibigay ng aliw na may bayad, huwag nating sasabihin sa kanila na katulad ka rin ng nanay mo o ano pa bang maigi sa buhay mo, no? Malungkot yun na ganung karanasan. So sa dalawang bagay na ito, Pastor, ulitin ko, makikitungo tayo ng may pag-ibig at hindi natin papatayin ang pag-asa, lalo nating pagniningasin ang kanilang pag-asa. At Pastor, sa ating leksyon na yun talagang idinidiin, ang ating Panginoong Sus hindi nagbitaw ng mga salita na maaring makadiscourage. Totoo yun. Manaka pa ang kanyang mga salitang binibitiwan ay yung maaring makapagbigay ng pag-asa. Tama. So simulan natin, Pastor, ang una na hindi natin dapat gawin sa mga taong ito, ang sabi ay huwag natin silang kagagalitan. Hindi natin sinasabi na wala tayong pagkamuhi sa kasalanan sa bagay na ito, kundi maging sensitibo tayo. No? Kung mas mainam na sa halip na tayo magalit, ibigay na natin sa kanila yung wasto at nararapat na gawin. No? Katulad halimbawa, ito ay pilay o kaya ay yung may Down syndrome, sa halip na kagalitan natin, parati ka na lang ganyan. No? Di ituro na natin kung ano yung dapat. Guilty ako dito, Pastor, no? Kahit nga yung walang kapansanan, maikli ang pasensya natin, hindi mabuti. Kaya una, huwag natin silang kagagalitan. Dapat mahaba ang ating pasensya sa kanila. Ikalawa, Pastor, ang sabi doon huwag natin silang pupulaan, no? Do not criticize, no? Kasi minsan minamaliit natin sila dahil ganito ang kalagayan nila o may kapansanan sila o kaya naman ang kanilang kaisipan ay hindi wasto, no? At nangyayari
minamaliit natin yung pupwede nilang magawa pa. Dapat kinukultivate natin, sinisikap natin na sila'y magkaroon ng kaisipan na may magagawa pa sila. Tungo sa kanilang paglago pa. Tama yon. At hindi parang lalo pa silang naididiin sa kanilang yun. abang kalagayan. Kahit nga bata, hindi ba? Kahit maayos ang pag-iisip, pagka puro pula ang ginagawa mo, nakakasira din ito ng kanilang moral. Pero pastor, talaga nakita ko dyan ang punto pa rin talaga rito yung pananaw natin sa kanila. Totoo yung yun. pag-iisip natin sa kanila. Kasi, halimbawa, kagaya ko, kahit anong sabi mong mali ginawa ng tao, pero pag tinignan mo yung tao na marangal at alam mo, ginagalang mo, hindi mo makuha magalit Totoo yun. Kahit ka galit na, kahit gusto mo magbitaw na ng salita, pero pag nanalita ka pa rin, may hinahon. Bakit? Kasi ang pag-isip mo, kinikilala mo siya, mataas na tao yan. Pero pagka naman itong maliit lang na tao, ay parang konting pagkakamali lang, para bagang gusto mo na pagbuhusan ng galit at laitin na sila, hamakin. Kaya maganda talaga na sa mga binitawan mong salita, Pastor, maalala natin na kahit na ganun ang naging kalagayan nila, may anghel ang ating Panginoon na nag-iingat sa kanila. Kaya magiging maingat din tayo sa pakikitungo sa kanila. At sila nga actually nangangailangan ng espesyal na pagkalinga, espesyal na pagmamahal. So sa halip na pulaan, ang mainam pong gawin para sa ating pong mga taga-subaybay, ipakita po natin kung paano gagawing masto. At naroon yung pag-unawa sa kanilang mahirap na kalagayan. Tama yun, Pastor. Alam mo, nararamdaman ko talaga siguro kung merong guilty dito ako no? Dahil minsan maikli ang ating pasensya sa mga ganitong bagay. Kahabagan tayo ng Panginoon. Pero itong isang bagay na hindi natin dapat gawin sa mga taong itinuturing na itinakwil ng lipunan. At napakabuti ng Panginoon dahil ito nga ang kanyang panukala na tayo lahat ay lumago. Na tayo magdisipulo, hindi lamang doon sa mga kinikilala natin mga malalaking tao, kundi ito rin din natin karapatan ang makapagdisipulo rin sa kanila na mga tinatawag na mga hindi kinikilala ng lipunan. Alam mo, Pastor, yung pangatlo ay malapit na dyan. Ano? Ang sabi ng pangatlo, huwag tayong mawawala ng respeto sa kanila. Ay, mahirap ito, Pastor. Mahirap po ito. At sa ating pong mga taga-subaybay, kadalasan po ang damdamin natin pagka alam nating nakagawa ng ganito ang isang tao, no? At itinuring na gumawa ng mali sa lipunan, lumiliit yung ating respeto. No? Kadalasan pa nga sinasabi na you earn respect, no? You don't command respect, no? Sa ganito, alalahanin po natin na sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesus, marami ang mga taong itinuturing na itinakwil ng lipunan, pero hindi nawala ang respeto ng Panginoon. Ipinagkaloob pa rin ng ating Panginoon ang tamang respeto sa kanila. Yeah, napakabuti. Alam mo, Pastor, mayroon ako isang napanood na pelikula, no? Yung nanay niya ay nagkaroon ng Alzheimer. Ay di yung kanyang mga lipsticks at mga yung kagamitan sa mukha ay parang bata kasi yun, ha? Ginalaw-gilaw. Di nung makita ng bata, ay alam niyang mamahalin yon, nasigawan niya yung kanyang nanay. Pero mabuti lang pinalalahanan siya at sinabihan siya na, unawain mo, wala siya sa kanyang sariling katinuan. At magulang mo pa rin yan. Alam mo, umiyak yung bata at humingi siya ng sorry. Dahil naunawaan niya na iba yung kalagayan. At ang respeto hindi dapat mawala sa kabila ng maling ginawa ng kanyang nanay na alam naman niyang hindi rin alam ng nanay niya ang kanyang ginagawa. Totoo yun. At alam mo, kung magkakaroon tayo ng ganitong pananaw na extra mile tayo sa mga taong ito na talagang sabihin natin na dumadaan sa mga mabibigat na karansan din, ay higit nilang kailangan ng pangunawa at pagmamahal. Alam mo, Pastor, kahit na gano'n ang kalagayan nila o yung mga itinuturing na itinakwil, may damdamin sila at dumadating sa panahon na naiisip nila to at nadadaman nila. Sana sa mga puntong yun na madalang mangyari sa buhay nila, nakagawa tayo ng mabuti. Yan. Yeah. So, yung ika-apat, Pastor, ang sabi dito huwag natin silang pahihirapan ng hindi kinakailangan, no? Kasi minsan pagka naiisip na nga nating bulag, lalo pa nating pinahihirapan. Inilalayo natin yung kailangan nila o may inilalagay tayo na para sila'y matisod. At alam mo, kadalasan, ginagawa pa nating katatawanan ang kanilang mga kalagayan. Minsan yun nga nagiging problema, no? Hindi natin pinapakita ng harapan, pero pagka sa likod na ay napagtatawanan natin o siguro ay napagbibigyan natin ng hindi maganda, na nalalagay sila sa kalagayang hindi maganda. Oo, at may hinihiling tayo sa kanila, kadalasan, alam natin hindi nila magagawa, pero para bang pinamumukha natin para maipadama natin ang kanilang kalagayan, yun ang nakakalungkot. Nakakalungkot yun. Panglima, Pastor, ang sabi dito
sa ganong paraan dapat madala natin sila sa isang pag-asa na magbubuhay ng kalooban nila. Huwag natin silang pagwiwikaan ng mga salitang makasisira ng kanilang kalooban. Yan. Na sila maaaring ma-discourage. At ganito nga ginawa ng ating Panginoon Sus, na salit na magbitiw siya ng salita na maaaring makapagpahina, ay ang kanyang binibitiwang pang salita, yung maaaring mapalakas pa ang kanilang pag-asa Totoo at yun, pagtitiwala sa kanilang sarili. Alam mo, Pastor, itong mga binanggit nating 5 na ito, no, na dapat gawin o hindi dapat nating gawin sa kanila, kung tutusin wala tayong magagawa sa kanilang kalagayan. Bakit? Matatanggal mo ba yung mapait na nakalipas ng isang babae na nakapagbibigay ng kaaliwan sa pamamagitan ng may kapalit na bayad? No? Hindi mo na may babalik ang nakalipas niya. Yung may Down syndrome, may babalik mo ba ang kalagayan nun? Wala. Wala kang magagawa doon. Yung mga nerd, yung mga tinatawag natin weird, no? May magagawa ka ba dyan? Wala kang magagawa dyan. Pero may maiaambag tayo upang madaman nila na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At marahil ay tayo ang kamay ng Panginoon para abutin sila. Totoo yun. At Pastor. maaari rin namang hindi sila naniniwala sa Diyos, pero sa pamamagitan ng ating magandang pakikitungo, ay magkaroon sila ng pag-unawa na tayo ay mga kinatawan ng Diyos. Tama, Pastor. Kaya pagka meron pong mga ministeryo ang ating mga iglesia, no, na kumakalinga sa mga, sabihin natin na yung mga mentally ill, no, o di kaya sabihin natin yung mga nasa leprosarium, no, ito yung mga tinuturing na minsan outcast talaga no. Pero dapat makita natin na tayo'y kinakasangkapan ng Panginoon na kanyang maging kamay, kanyang maging mga paa, kanyang maging puso, kanyang maging mata, kanyang maging mga salita upang ang mga taong ito minsan pang makadama ng kanyang kalinga. Yeah, Pastor, ako ito, dahil kanina lamang ay meron lumapit sa akin na nagpapanukala sila mag-organize ng isang ministry para sa mga ganito mga kalagayang may diferensya sa pag-iisip. Ang sabi ko, sige, yan ay hayaan nyo maging kamay kayo ng Panginoon para ipadama sa kanila na sila man ay may mahal ng Panginoon. Totoo yun. Kasi alam mo, Pastor, madaling magkakilala itong mga ito no? Minsan may natulungan kang halimbawa, isang pipi, naakay mo sa church. Sa susunod, pipi ang mga yan, pero nadami sila. Paano nila ibinabahagi yan? Kaya kita mo, hindi maikli ang kamay ng Panginoon upang gamitin tayo na kasangkapan ng paglalapit ng mga taong ito. Siguro, Pastor, makakatulong din na mailagay natin ating sarili sa kanilang kalagayan. Kasi alam mo, minsan ay meron kaming inanyayang bisita na ipinakilala niya, merong tayo napakagaling na speaker. Pagkatapos sa video na lamang niya pinakita, pero walang sounds. Ay di mga tao nagsasabi, sounds, walang madinig nagpaliwanag ngayon yung nagpalabas ng pelikula, sinabi niya na ganyan ang kalagayan sa mga pipi. Nakiganda-ganda ng sabi natin kiganda-ganda pero napapanood nila pero wala silang madinig. So walang kwenta. So ngayon naunawaan nyo ang kanilang kalagayan. So naisip ko tuloy na ba't hindi natin isipin kung tayo nasa kanilang kalagayan, ano kaya ang ina-expect natin? At anong ginugusto natin gawin sa atin? Yun. Ang pinakamaganda. So ilagay natin ang sarili natin sa kanilang kalagayan. Ang kailangan nila ay hindi yung papagalitan nga, kagaya ng binanggit mo, no? Ang kailangan nila pag-unawa, ang kailangan nila ay extra pagmamahal. Dahil alam din nila yung kalagayan nila At kung minsan masakit din na naiisip din nila sila pabigat na. Yan. Mahirap yung ganong kalagayan. So, sa ganitong pagkakataon, magpasalamat na lang tayo sa Panginoon na tayo yung nagkaroon ng karapatang umunawa kaysa tayo yung unawain. At tayo yung makatulong, sa halip na tayo yung tutulungan. Isa pa, Pastor, gusto rin nating sabihin sa ating mga taga-subaybay, madalas, pagka tayo nilagay sa ganitong katatayuan, wala tayong magagawa sa kanilang baguhin ang kanilang kalagayan. Pero sabi nga, magagamit tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat, Pastor. Napakaganda. At sana po ay ang ating mga tagapakinig ay napag-ukulan natin ng tunang pansin na meron tayong magagawa sa ikabubuti nito mga tinatawag na mga less fortunate o yung mga minamaliit ng lipunan. Pastor, sa aklat ng Hosea, Kapitulo 6, talatang 6, ganito ang wika. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain, at ng pagkakilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin. So ito'y ginamit ng ating Panginoon Jesus siya narito sa lupa. Anong ibig niyan sabihin dito? Alam mo kasi, Pastor, tayong mga tao, posible na ginagawa natin yung mga ritual at hinihiling ng kautusan, pero nagkukulang tayo dito sa
kaawaan, kahabagan sa mga taong dapat kinakalinga natin at tinutukoy ng ating Panginoon na kanyang mga kapatid. Kaya maaring malaki ang naiaambag mo na handog sa gawain ng church, o di kaya ay sinasabi mong nakapag-donate ka o nakapagbibigay ka ng ibang mga bagay para sa mga may kapansanan na ito, o di kaya naman ay para sa mga tinuturing na inutil o tinakwil ng lipunan. Pero wala kang personal involvement. Yung wala ka mismong nagaganap na nasasanay mo ang iyong puso na maging puso ng ating Panginoon para sa mga taong ito, eh may kakulangan, Pastor. So, ibig sabihin, kailan pahayag talaga yung concern o yung pagmamahal o Gawin mo. pagmamalasakit? Gawin mo. Okay. Hindi lang Hindi ba? pa pwedeng salita lang. Okay, so ipakita. At maging mabuting halimbawa tayo sa paroonan talaga natin at gawan talaga natin Totoo sila yun. mabuti. Kasi pwedeng may pera ka na sobra na mabibigay mo no? Pero unless na nadadama mo, katulad nga ng kwento mo kanina, unless na nadarama mo, hindi ka magkakaroon ng pasanin para sa kanila katulad ng ating Panginoong Hesus. Okay. Maraming salamat, Pastor. Dito sa ating leksyon ay merong napakagandang halaw na ating mababasa sa aklat ng Ministry of Healing, pages 164 at 165. Marahil ay aking babasahin at ito ay napakaganda na makakatulong sa atin. Ganito ang wika. Ang mga nagkasala ay dapat maakay na madamang hindi pa huli para sa kanila na maging tao. Pinarangalan ni Jesus ang tao ng kanyang pagtitiwala at sa gayon ay inilagay siya sa kanyang karangalan. Kahit pa yung pinakamababa ang pagkakalaglag, ay pinakitunguhan niya ng may paggalang. Habang nakikibahagi tayo ng kanyang espiritu, ating ituturing ang lahat ng tao bilang kapatid na may katulad ng mga tukso at pagsubok, madalas na nadarapa at nagsisikap na bumangong muli, nakikipagbaka sa mga panghihina ng loob at kahirapan, lubang nananabit ng simpatiya at tulong. Pagkatapos ay haharapin natin sila sa paraang hindi sila panghihinaan ng loob o itataboy, kundi para gisingin ang pag-asa sa kanilang puso. Pastor, ito yung napakagandang paanyaya sa ating lahat na ganito tayo makikitungo sa mga sabi nating mga itinakwilang lipunan, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Totoo yun. So, Pastor, sa ating leksyon ay ang iyong huling mga panawagan sa ating mga taga-subaybay. Sa ating pong mga taga-subaybay, nais po nating maging pagkakataon ito ng pagkalinga natin sa ating kapwa. Madalas, maaring nating maisip na mainam na lamang at hindi ako ang gayon. O kaya hindi tayo napabilang sa ganon. Pero dapat po rin nating alalahanin na ito ang pinag-ukulan ng ating Panginoong Hesus ng mahabang panahon upang ibalik sila sa isang panibagong pag-asa at kalakasan sa ating Panginoong Hesus. Sana maging ganun din ang ating pakikitungo sa kanila. Pastor, maraming salamat sa napakaganda mong paanyaya at sana po ay sa pamamagitan ng leksyong ito ay makapagdisipulo tayo sa mga taong minaliit ng sanlibutan o ng ating lipunan. Tayo po'y dadako na sa ating panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, muli po kaming nagbabalik sa inyo ng papuri at pasasalamat sapagkat nakita namin kung paanong pinahalagaan niyo ang lahat ng mga tao, anuman ang kanilang kalagayan sa lupang ito. Hindi lamang ang mga malulusog, hindi lamang ang mga mayayaman, maging ang mga itinakwil ng lipunan, ipinakita niyo sa amin kung paano niyo sila minamahal. At sa pamamagitan ng magagandang mga halimbawang ito na iniwanan niyo sa amin, hinahangad po namin, O Diyos, magawa namin ang inyong ginawa at ang kami makapaglingkod sa kanila, makapagdisipulo sa kanila at sila'y maakit din namin, Ama, na sila man ay tumanggap sa inyo, makilala kayo at magpasakop sila sa inyong banal na pangalan. Amen. Banal na Diyos, sa amin pong paglapit sa inyo, patungan kami ngayon ng inyong masagana pong pag-ibig, mayaman pang pag-unawa at pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong maliit ng lipunan. Bigyan kami, Panginoon, ng malaking puso na nakahanda pang maglingkod sa kanila at ang kami maging kasangkapan po ninyo na gagamitin upang madaman nila at maunawaan nila ang inyong mayamang pag-ibig. Amen. Patungan kami lahat, Ama, ng inyong mayamang basbas. Panaganain kami, Ama, sa mabubuti mga gawa
para sa inyong karangalan at kapurihan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga taga-subaybay. Sana po sa pamamagitan ng ating aral na ito, ng pag-aaral na ito, ay tayo po ay nakinabang at tayo po ay patuloy na maakay sa lalong pagtulad sa mga gawa at halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyo lahat at pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference. Offers master's and doctoral programs, theology, business, and education. A master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Simple question. Do you like Hope Channel? Sergio, I know you do, man. Well, if you like us enough to invite us into your home, why not like us on Facebook? You won't be alone. I like Hope Channel, so I liked it on Facebook. I like Hope Channel, so I liked them on Facebook. I like Hope Channel, so I like them on Facebook. David, they all like us. And if you like Hope Channel too, then like us on Facebook. Go to hopetv.org and simply click on the like button. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited
Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. I was once in the Chinese city of Shanghai. It was a rainy day as I looked out from my 10th floor hotel window. Beneath me, colorful umbrellas without legs were scurrying to and fro. Where were they coming from? Where were they going? Under each umbrella I imagined a father, a mother, a grandfather. Did they know about Jesus? I'm not sure, but I'm glad Jesus knows about them. I pray for the people that are sick so they can get better. All around the world, children are praying at 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week. I pray for everybody in Haiti that does not have a home. Join the movement in your family today. 777 Prayer Kids. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple.
Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. When I go to sleep, I pray for Jesus to help me not to have bad dreams. Pray for my grandpa because he is in cancer right now. I pray I don't want to get sick anymore. I pray for my family. Please pray 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week. Simple question. Do you like Hope Channel? Sergio, I know you do, man. Well, if you like us enough to invite us into your home, why not like us on Facebook? You won't be alone. I like Hope Channel, so I liked it on Facebook. I like Hope Channel, so I liked them on Facebook. I like Hope Channel, so I like them on Facebook. David, they all like us. And if you like Hope Channel too, then like us on Facebook. Go to hopetv.org and simply click on the like button. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. I was once in the Chinese city of Shanghai. It was a rainy day as I looked out from my 10th floor hotel window. Beneath me, colorful umbrellas without legs were scurrying to and fro. Where were they coming from? Where were they going? Under each umbrella I imagined a father, a mother,
a grandfather. Did they know about Jesus? I'm not sure, but I'm glad Jesus knows about them. I pray for the people that are sick so they can get better. All around the world, children are praying at 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week. I pray for everybody in Haiti that does not have a home. Join the movement in your family today. 777 Prayer Kids. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.